Ang pamagat ng ating kwento ay ang Revenge of the Baskerville Bloodhound. Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma. Isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila, sumunod sa bawat utos, at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Sa pagbabalik ni Vikir, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga naghaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Sa gitna ng ilaw ng mga kandila, na nagpapakita ng kinang mula sa walang katapusang bundok ng ginto at hiyas, kinakabahang umupo si Dolores sa marangyang hapag, harap-harapan sa isang nakakaawang presensya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang unawain ang kanyang sitwasyon. Nasa harap niya ang pinakamayamang tao sa buong mundo, si Bartholomew Borgia. Kilala niya ang pampublikong katauhan nito bilang pinuno ng isa sa 7 dakilang pamilya, ngunit alam din niya ang totoong likas nito, isa itong demonyong nagtatago sa anyo ng tao. Sinimulan ni Bartholomew ang usapan sa pagpuri sa kanya, sinasabing kahanga-hanga raw ang kanyang kakayahan. Nang mapatingin si Dolores na nagulat, ipinaliwanag nitong sinuri niya ang kasaysayan ng kanyang mga pamumuhunan. Ipinunto ni Bartholomew ang desisyon ni Dolores na mamuhunan ng napakalaking halaga sa Cindy Wendy Merchant Group, na tinawag pa nitong isang matapang na hakbang. Inamin niyang pati siya ay lubos na humanga sa pagiging determinado at tumpak na pananaw ni Dolores. Nahihiyang nagpasalamat si Dolores dahil sa hindi inaasahang papuri. Habang pinagmamasdan siya ni Bartholomew mula sa kabilang dulo ng marangyang hapag, agad niyang naalala ang babala ng Night Hound. Sinabi nito na bihasa si Bartholomew sa salita at dapat siyang manatiling handa upang hindi malinlang. Nang mapagtanto niyang muntik na siyang madala, pinatatag niya ang sarili at kalmadong sumagot na masyado lamang siyang pinupuri. Saglit na tumahimik na tumungin si Bartholomew at nagpabitaw siya ng impormasyong ikinagulat ni Dolores. Binanggit niyang bumisita sa kanya si Cardinal Humbert kanina, at tila raw marami itong kinikitang mahahalagang tao mula sa Quo Vadis nitong mga nakaraang araw. Parang tinamaan si Dolores ng kidlat, nangaligkig ang kanyang mukha sa gulat at takot. Alam niya sa kanyang isipan na nakikipagtrabaho si Humbert sa mga erehe, ngunit hindi niya inakalang umabot hanggang sa pinuno ng pamilyang Borgia ang kabulukang ito. Nang mapansin ni Bartholomew ang pagkagulat niya, tinanong niya kung nakakailang ba ang kanyang sinabi. Nagulat naman si Dolores na humingi ng paumanhin, ipinunto niyang bilang santang babae, kabilang siya sa New Testament faction ng simbahan, na agad namang sumang-ayon si Dolores sa kanyang sinasabi. Ipinaliwanag ni Bartholomew na malalim ang kanyang koneksyon sa mga pari ng Old Testament faction at nakapanghihinayang daw kung lalayo si Dolores sa kanya dahil lang sa politikal na pagkakaibang ito. Inilahad pa niya ang kamay sa isang huwad na anyo ng pakikipagkaibigan habang patuloy na sinusubukang manipulahin siya. Nais niyang maging mas malapit sa mga pari. Sabi niya, nais niyang magkaroon ng mabuting ugnayan sa New Testament faction, ngunit hinuhusgahan sila ng hindi makatarungan at tinatawag na walang puso at masama dahil sa kanyang kayamanan na pundar. Giit pa nito, dahil dito'y hindi napapansin ang sarili nilang paraan ng paggawa ng kabutihan, kasabay nito hinikayat niya si Dolores na pag-isipan ng mabuti ang kanyang sinasabi. Hawak ang isang basong alak bago magtanong kung hindi ba kabutihan ang paggamit ng malaking yaman upang gumawa ng malalaking mabubuting gawa. Biglang nagsalita si Dolores, na alam niyang iba ang kahulugan ng kabutihan sa isang demonyo kaysa sa kahulugan nito sa tao. Ang kanyang sinabi ay tila nagpalito kay Bartholomew. At doon na natapos ang pagpapanggap, malakas na ibinagsak ni Dolores ang kanyang mga kamay sa mesa, napalitan na matinding galit dahil may hindi tamang nangyayari. Ibinanggit niya ang mga kakilakilabot nitong kasalanan, ang pakikipagkasundo kay Dant Alien kapalit ng mga ulilang ipapakain dito,
ang paglalason sa Quo Vadis sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng sistema ng indulhensya. Kinontrol niya ang napakaraming heretic at mga kulto upang lumikha ng panloob na pagkakahiwalay. Dahil dito, nagngingit-ngit na sinabi ni Dolores na sinusubukan nilang kunin ang buong kontrol sa kabanalan ng pamilyang relihiyoso ng Quo Vadis. Ang dahilan kung bakit nasasabi niya ang lahat ng iyon ay dahil isa siyang demonyo. Sandaling tumahimik si Bartholomew nang narinig yun, pagkatapos ay isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Ilang sandali lang tumawa siya ng malakas, at napakabigat ng kanyang halakhak na gumalaw pa ang mga bundok ng gintong barya. Napahawak si Dolores sa ulo, nasasaktan ng ingay, sa gitna ng nakakatakot na tunog, sumigaw siya kung hindi ba siya natatakot, wala ba siyang pangamba sa isang panauhin na alam ang tunay na kalikasan niya at ng kanyang mga kakampi. Unti-unting humina ang halakhak ni Bartholomew, napalitan ng mapanuyang ngiti, na syempre hindi siya kailanman matatakot. Tumayo siya at tumingin pababa kay Dolores na may takot, ay puno ng kayabangan ang tinig nito nang tanungin kung anong tao sa mundo ang magpapanginig sa kanya. Sa isang iglap, lumapit siya kay Dolores, nakangiting malademonyo habang lubos siyang binalot ng nakakasakal na presensya ni Bartholomew. Ngunit sa sandaling ipagpapatuloy pa sana ni Bartholomew ang kanyang sinasabi, bigla siyang tumigil, may bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Nakalihis ang tingin niya sa pasukan ng bodega, kung saan nakahandusay ang mga sirang kar itong may dalang mga regalo. Mula sa anino malapit sa mga nabasag na kahon, isang pares ng matalim na pulang mata ang nakatitig sa kanyang likuran, nanlaki ang demonyong mga mata ni Bartholomew sa tunay na pagkagulat. Isang mabigat at nakakasakal na presensya ang biglang pumuno sa buong silid, lubos na ikinabigla ng mismong Demon Lord. Isang marahas na pagbugso ng pulang demonyong enerhiya ang sumabog mula sa tuktok ng gintong barya. At mula sa loob ng pagsabog ng lakas, lumabas ang Night Hound, balot sa nakakatakot na pulang aura. Idineklara niya na ang nag-iisang tao na dapat katakutin ni Bartholomew ay naroon mismo sa harap niya. Nabahala si Bartholomew dahil sa tindi ng kapangyarihang nagmumula sa isang tao lang, nakadama rin siya ng isang pamilyar na amoy, ang bahagyang samyo ng demonyong si Beelzebub. Habang pinagdugtong niya ang mga piraso ng impormasyon, doon niya tuluyang naunawaan kung sino ang kaharap niya. Kaya tinanong niya ito kung siya nga ba ang kilalang Night Hound, ang misteryosong nilalang na yumanig sa kabisera. Bilang tugon, inilabas ni Night Hound si Beelzebub, nang kumislap ang sandata sa masamang enerhiya. Formal niyang tinawag ang pangalan ng kanyang target, si Bartholomew, pinuno ng pamilyang Borgia, dumating siya rito upang siya ay patayin. Agad naglunsad si Night Hound ang kanyang pag-atake, tumalon siya mula sa tuktok ng bante ng ginto, bago siya bumulusok pababa sa Demon Lord habang nakataas ang punyal, idineklara niyang naparito siya upang patayin ang Corpse Flesh Demon. Ang unang banggaan ng kanilang kapangyarihan ay nagresulta sa isang malakas na pagsabog, nagpalipad sa mga gintong barya sa paligid. Mabilis na lumikha si Dolores ng isang protektibong hadlang na gawa sa gintong liwanag upang protektahan ang kanyang sarili. Samantala, si Bartholomew ay hindi man lang nabahala, ay natawa ng may pangungutya, sinabi niyang magaling itong humawak ng sandata. Nagulat naman ang Night Hound, nang inilabas ni Bartholomew ang sarili niyang espada ng demonyo at madali nitong sinalag ang pag-atake, ipinagyabang niyang mahusay din siya sa pakikipaglaban. Nagpalitan sila ng mabibilis at mababangis na hampas ng sandata. Mabilis na inihampas ng Night Hound ang kanyang pulang punyal, ngunit nasangga ni Bartholomew ang bawat pag-atake, na napilitang umatras ang Night Hound upang muling pag-aralan ang kanyang estratehiya. Habang tinititigan niya ang espada ng demonyo, biglang sumaka niya ang pagkagulat, kilala niya ang sandata, isang talim na kayang humiwa ng bakal, ngunit nakakasira ng sinumang humawak nito, ginagawang diktador ang sinumang gumagamit. Isa itong kilalang demonyong espada ng pamilyang Baskerville, ang maalamat na espada na Balmang, na dapat ay matagal nang nakaselyo. Hawak ni Bartholomew ang espada ng Balmang, napatitig na lamang ang Night Hound, hindi makapaniwala, pilit inuulit sa isip paano nagkaroon ng ganitong sandata ang isang demonyo. Ngumisi si Bartholomew at ipinaliwanag na noong kabataan niya, napakahusay daw niyang eskrimador kaya labis na humanga sa kanya ang dating pinuno ng pamilyang Baskerville. Ipinagyabang pa niyang nakiusap daw ang dating pinuno na gawin siyang alagad at ibinigay pa ang maalamat na espada, ang Balmang. Isipin niya, ang patriarka pa mismo ang tumutok ng espada sa isang taong tulad nito. Pagkatapos noon, sinabi niyang kamalas-malasan ni Night Hound na lakasan ang loob na harapin siya, kasabay nito mabilis siyang sumugod. Nasangga naman ng Night Hound ang pag-atake at sinalag ang nagliliyab na espada gamit si Beelzebub.
Muling sumiklab ang marahas na banggaan ng kanilang mga sandata sa nakakilabot na bilis, habang napaatras si Nighthound sa lakas ng espada. Habang lumalaban, lalo lang nagtaka si Bartholomew, nagulat siyang nagtanong kung paano nalaman ng isang mortal ang tunay niyang katauhan bilang corpse flesh demon, at paano nito napatay ang mga kasama niyang demonyo. Patuloy ang pag-uugong ng bakal at demonyong enerhiya sa bawat sagupaan. Pagkatapos niyang iwaksi ang mga kamay ng Nighthound, sinamantala ito ng demonyo upang agad umatake. Habang sumusugod, sinabi nito na doon na magtatapos ang kayabangan ng Nighthound. Sa kasamaang palad, nagawa niyang maitarak ang espada sa katawan ng Nighthound, at tumalsik pa ang dugo nito. Mula sa malayo, napasigaw si Dolores, nanginginig ang boses habang binibigkas ang pangalan ng Nighthound. Tumilamsik ang dugo sa gintong sahig, habang sinabi ng demonyo na huwag siyang mag-alala dahil kakainin niya ang bangkay nito. Habang hawak ng Nighthound ang kanyang espada gamit ang dagwang kamay, mayabang na sinabi ni Bartholomew na ilalagay niya ang ulo nito sa safety vault hanggang tuluyan itong mabulok, at itinuturing niya itong isang napakalaking karangalan para kay Nighthound. Ngunit bago niya maitapos ang pagpaslang, isang kalmado na tinig ang tumawag sa kanya na nakakaawa. Tumigil si Bartholomew, naglaho ang kayabangan sa mukha niya, napalitan ng tunay na panlulumo. Sa kabila ng kanyang natamo na pinsala, sinabi ng Nighthound na pakasama ng kanyang paraan ng pag-e-espada kahit pataglay niya ang kayamanang pamana ng pamilya Baskerville at ang espada na ibinigay mismo ng dating patriarka. Habang dahan-dahan niyang hinuhugot ang espada ng demonyo mula sa kanyang dibdib, matapang na sinabi ng Nighthound na ang pinuno ng Baskerville noon, at maging siya mismo, ay tunay na kaawa-awa. Muling nagyabang si Bartholomew, kahit ang makipagsalpukan ng espada sa kanya ay hirap na hirap siyang makipagsabayan, at puro lang siya salita. Hawak ng Nighthound ang mismong espada gamit ang duguan niyang hubad na kamay, mahigpit, hindi binitiwan. Tinignan niya si Bartholomew at tinanong ng malamig, sigurado ba itong puro salita lang siya? Habang unti-unti niyang iniipon ang lakas, pinupuno niya ng pulang mana ang sariling punyal. Nanlaki ang mga mata ni Bartholomew sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Sa tindi ng kapangyarihang nagmumula sa Nighthound, nakilala niya ang teknik, ang maalamat na solid aura, isang kasanayang nagagawa lamang ng isang tunay na sword master. Hindi niya maunawaan kung paano naging ganoon kagaling ang isang napakabatang kalaban. Bago pa niya tuluyang maisip, pinalabas na ng Nighthound ang sarili niyang pinakamakapangyarihang teknik, itinuon niya ang lakas sa kanyang punyal at ginamit ang Baskerville 7th sword form, nagpapakawala ng bagyong pulang slash na nagwawala sa buong silid. Habang tumama ito kay Bartholomew at nagpalipad sa kanya sa malayo. Nagtapos ito sa isang napakalaking pagsabog na parang umiikot na buhawi ng pulang enerhiya, na nagpasabog ng alon at nagpalipad sa mga gintong barya sa buong vault. Sa ligtas na distansya, napahinto si Dolores sa pagkagulat, na unawaan niyang mas malakas pa ang Nighthound ngayon kaysa nung lumaban sila laban kay Dantalion. Hindi niya maiwasang magtanong kung ano ang sanhi ng ganoong laki ng pagtaas ng kapangyarihan nito. Nang hamu pa ang alikabok, nakatayo pa rin ang Nighthound, ngayon ay napapalibutan ng umiikot na pulang aura. Matatag ang tingin niya sa kalaban, si Bartholomew naman, ngayoy malubhang sugatan at duguan, ay napilitan gamitin ang espada bilang tungkod para manatiling nakatayo. Nakita ng Nighthound na kahit nakaligtas si Bartholomew sa atake, dahil hinugot nito ang espada sa huling sandali, malinaw na hingal na ito at hindi nakakayanin pa ang sunod na bugso. Habang dumadaloy ang dugo sa mukha, napilitan si Bartholomew umamin sa sarili na ang tagumpay ng Nighthound noon ay hindi tsamba para patayin ang kanyang mga kasamahan. Pinagsabihan niya ang Nighthound, kung iniisip pa rin bang ligtas sila, ang ligtasang ito ay hindi mabubuksan mula sa loob, magbubukas lang ito kapag lumipas na ang itinakdang oras. Dagdag pa niya, na kapag bumukas ang pinto ng ligtasan, agad na dadagsain ito ng mga sundalo at maisusumbong siya sa imperial na gwardya. Ngunit naputol ang baliw niyang halakhak nang makita ni Dolores ang pagkakataon, habang abala siya sa kayabangan, sumigaw si Dolores ng Holy Light, at pinakawalan ng makapangyarihang pagsabog ng banal na enerhiya, hindi nakapaghanda ang Demon Lord, napatili siya sa sakit habang tinatakpan siya ng banal na liwanag. Ipinakita ni Dolores ang Mirror of Truth, isang banal na gamit na naglalahad ng tunay na itsura ng sinumang masasalamin dito. Hinamon niya ang demonyo kung may maniniwala pa sa mga sinasabi nito kapag nakita na ang ibubunyag ng salamin. Sumigaw si Bartholomew sa sakit, hindi makapaniwala na hawak niya ang ganoong kalakas na banal na gamit. Habang tumitindi ang liwanag, ang refleksyon ng mukha niyang tao ay nagsimulang matunaw, ipinapakita ang tunay na nakakatakot na mukhang demonyo. Nang tuluyang mabasag ang kanyang anyo,
Hindi na siya nagkunwari, isang napakalaki at nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang ngayon ay demonyong mukha. Sa nakakatawang may banta na tono, sinabi niyang mas pinaghandaan pala nila ang laban kaysa inaasahan niya. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan, ang kanyang kanang braso ay lumaki, nagiging isang nakakadiring malahalimaw na bisig na may matutulis na dilaw na kuko. Ibinagsak niya ang higanteng kamay sa gintong sahig, nagdulot ng matinding pagyanig. Naiinis siyang nagbulong na inaasahan niyang pakikitungo lamang sa Nighthound, pero hindi niya inaakala na pati ang Saintess ng Quo-Vadis ay ganito kalaki ang pakikialam. Sa tabi ng Nighthound, nanunood si Dolores na nanginginig sa takot habang nagpapatuloy ang nakakatakot na transformasyon. Idineklara niyang naging mas interesante ang kanilang laban. Sinabi niyang hindi na siya magpipigil at ipapakita niya sa kanila ang kanyang tunay na anyo. Umakyat ang laman tendril sa kanyang espada, na pinagdugtong ang maalamat na sandata sa sarili niyang katawan. Nang inig at lumaki ang buong katawan niya, ang mga laman at kalamnan ay pilit na nagbabaluktot kasabay ng pagtaas ng kapangyarihan. Dalawang malalapad na pakpak ang bumasag palabas mula sa kanyang likod. Hindi nagpahuli ang Nighthound at inihanda niya ang sarili para sa susunod na yugto na labanan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Inihampas niya ang sandata at nagpadala ng dalawang higanteng pulang slash ng mana papunta sa nagbabagong demonyo. Sa sandaling yun, natapos na ang pagbabago ng demonyo, mula sa kanyang matatalim na tingin at malapad ng ngiti. Tumama ang pag-atake ng Nighthound, sumabog mula sa katawan ng halimaw ang napakalaking enerhiya. Paghupa ng alikabok makikita ang demonyo ay nakatayo pa rin ito. Sumunod ang isang napakalakas na atungal ang binitawan ng demonyo, ang puwersa nito ay napakalakas. Nagpadala ng shockwave na napa-atras kina Nighthound at Dolores palayo, at bakas sa demonyo ang pinsala sa katawan dulot sa pag-atake. Habang nangyayari yun nauutal si Dolores sa takot, hindi niya maunawaan ang nakikita, na itanong niya kung yun ba talaga ang tunay na anyo ni Bartholomew Borgia. Ang napakalaking halimaw sa harap nila, isang nakakatakot na halo ng tao at hayop, may malalaking pakpak, sungay, at nguso ng lobo, ay tumitig sa kanila, kumpleto na ang pagbabago. Ngayon ay malinaw na ang katotohanan, ang nilalang ay si Balal, kilala bilang ang Sixth Corps, isang dagdag rank danger. Si Balal ay itinuturing na isa sa 10 dakilang kalamidad, isang immortal na likas na kaaway ng sangkatauhan. Sa isang sinaunang teksto mula sa dating imperyo ng Estado ng Salamanca, binanggit ang pangalang Balal, na sinasabing nangangahulugang, walang silbi. Ayon sa tala, ang pangalang ito ay iniuugnay sa isang kapangyarihang mamumukadkad sa kanilang katawan at sa mga imbakan na naglalaman ng sinaunang lakas. Habang pinapanood nila sa matinding hilakbot, nagsimulang mag-react ang mismong bulwagan sa presensya ng demonyo, nagsimulang manginig ang bundok ng mga gintong barya, at sumigaw ng babala si Dolores, itinuro niya na ang mga barya ay nagsiliparan at nagtitipon sa paligid ng demonyo. Hindi makapaniwala si Dolores habang pinagmamasdan ang mga baryang bumabalot sa katawan ni Balal. Mahiwaga na naghilom ang mga malalalim na sugat na ibinigay ng Nighthound. Ipinaliwanag ng demonyo ang natatangi at kakilakilabot nitong kakayahan, isang kapangyarihang tinatawag na Gold Bloodline. Sa mundong pinamumunuan ng kayamanan, idineklara niya na ang kapangyarihang pinansyal ay nagiging tunay na kapangyarihan, ang lahat ng kayamanang naroon ay hindi lamang yaman, kundi mismong pinagmumulan ng kanyang lakas at buhay. May isang nakapanghihilakbot na yabang siyang idinagdag, hanggat may halaga ang kayamanan sa mundong ito, hindi siya maaaring patayin, at hanggat napapaligiran siya nito, patuloy lamang siyang lalakas magpakailanman. Nang ibabaw ang matinding kawalan ng pag-asa kay Dolores, napansin ng Nighthound na nanginginig siya sa takot, kaya't marahan niyang tinawag ito upang makuha ang atensyon niya. Sinabi niyang wala siyang dapat katakutan, ipinaalala niya ang sariling lakas ni Dolores, kung paano niya nilabanan ang mental na korupsyon ni Dant Alien at nagising sa tunay niyang kapangyarihan. Upang mapagtagumpayan ang takot, sinabi niyang kailangan niyang maniwala sa sarili. Pagkatapos ay gumawa siya ng mahalagang kahilingan, tinanong niya kung maaari bang muling ibigay ni Dolores ang makapangyarihang buff na ginamit niya noong nakaraang laban. Tumingin si Dolores sa kanya na puno ng pag-aalinlangan, naisip niya ang soul resonance na kanilang pinagsaluhan noon, umamin siya sa sarili na sinubukan niya ng paulit-ulit na gawin yun mag-isa. Ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Habang nagdududa, binalot siya ng tanong, kaya ba niya itong gawin muli ngayon, sa sandaling napakahalaga? Ngunit bigla niyang naalala ang lahat ng pagkakataon na matapang na lumaban ng Nighthound sa mga demonyo mag-isa, naalala niya rin ang sarili niyang paggising noon. Unti-unting napalitan ng duda ng matatag na determinasyon, hindi niya hahayaan na mag-isa itong lumaban muli, habang nanumpa siyang hindi na muling hahayaang lumaban ng Nighthound ng mag-isa.
Nang makuha niya ang lakas ng loob, tumayo siya sa likod nito at iniunat ang kanyang mga kamay, malakas na idineklara na susubukan niya. Habang sumisiklab ang maningning na gintong liwanag mula sa kanya, nagsimula siyang bumigkas ng bersikulo, ang Panginoon ang kanyang kalasag at sandata, at ang pagtitiwala sa sariling lakas lamang ay haantong sa pagkatalo. Nagpatuloy siya sa pagdarasal, mga kamay na nakalapat habang bumabalot sa kanila ang banal na liwanag. Tinawag niya ang isang makapangyarihang general upang lumaban para sa kanya, hinihingi ang banal nitong pangalan. Ngunit dito sumulpot ang problema, humarap siya sa Nighthound at ipinaliwanag na magiging mas malakas ang buff kung alam niya ang tunay nitong pangalan. Nabigla ang Nighthound, hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang identidad sa ganitong kritikal na sandali. Ngunit nabulabog ang kanilang pagtuon nang sumugod na si Balal, naganap ng nakabawi. Nagulat ang Nighthound sa hindi kapani-paniwalang bilis ng paggaling ng demonyo, ngunit wala na siyang oras para makaiwas, ibinagsak ni Balal ang isang napakalakas na hampas. Ang lakas ng tama ay napakatindi, dahilan upang lumipad ang Nighthound patungo sa bundok ng mga gintong barya, bago bumagsak ng malubha, sugatan at dumudugo mula sa dibdib, habang sumisigaw si Dolores ng kanyang pangalan, hindi man lang siya pinansin ng demonyo. Itinaas nito ang napakalaki at nakapandidiring braso, na ngayon naging isang higanteng talam, at itinutok ito sa wala ng kalaban-labang si Dolores, sa isang galit na sigaw, inihampas ni Balal pababa ang talam, isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig na mamatay na ito, at si Dolores, hindi makagalaw, hindi makahinga, tanging nagawa lamang niyang tumingala, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala at nakapangingilabot na takot, habang bumabagsak sa kanya ang nakamamatay na hampas. Samantala tinatanggap na lang niya ang kanyang kapalaran, damaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Habang ibinabagsak ng demonyo ang napakalaking talam nito upang ihatid ang wakas, ang tanging nasa isip niya ay tapos na ang lahat. Ngunit bago pa tumama ang sandata, isang matinding pulang liwanag ang biglang tumagos sa hangin at nag-anyong isang napakalaki at napakakomplikadong magic circle sa mismong landas ng pag-atake, lubhang nagulat ang demonyo. Ang magic circle, na may malaking matang malahalimaw sa gitna, ay madaling pinigilan ng napakalakas na hampas. Mula sa bilog ay nagmula ang isang kalmadong sinaunang tinig, binabati si Balal at sinasabing matagal na mula nang huli silang nagkita. Hindi makapaniwala, nauutal na nagtanong si Balal kung sino ang nakialam, na agad naman niya itong nakilala. Ang lumulutang na magic circle, na nakapwestong parang panangga sa naguguluhang si Dolores, ay ipinakitang kapangyarihan ng demonyong si Dek Arabia. Inulit ni Balal ang pangalan, hindi makapaniwala, bago tuluyang magalit. Galit niyang tinanong si Dek Arabia kung nakalimutan ba nito ang dakila nitong misyon, ang buksan ang tarangkahan ng pagwasak, inakusahan niya ito ng pagtataksil sa kanilang lahi para lamang kumampi sa hamak ng mga tao. Payapa namang sumagot ang mata ni Dek Arabia, sinasabing mali ang salitang, pagtataksil, ipinaliwanag nitong kahit kailan ay wala naman talaga ito sa panig ng kahit sino. Nagkaroon lamang ito ng kontrata sa isang tao, at mula noon ay sinusunod na nito ang kagustuhan ng nagkontrata rito. Idineklara nito ang bago nitong layunin para sa susunod na 1,000 taon, maging kalasag ng babaeng ito at ng buong sangkatauhan. Galit na galit, tinawag ni Balal si Dek Arabia na parang ipis, at binitiwan niyang handa ba itong harapin ang matinding puot ng kapwa nilang mga demonyo, isang puot na darating mula sa tarangkahan ng pagwasak. Walang pakialam si Dek Arabia, sinabing maaari na nilang alalahanin yun pagdating ng panahon, pagkaraan ay gumawa ito ng kakaibang obserbasyon, habang humihina ang kapangyarihan ng 10 elite corpses, kaya siya ang nagmamatigas, hindi ba niya nararamdaman ang kilabot sa likod ng kanyang leeg? Nalito si Balal at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin, ngunit iyon ay isang patibong lamang, habang may pulang liwanag sa kanyang likuran. Sinamantala ng Nighthound ang pagkakataon, muling nakabawi, tumalon siya sa ere mula sa likuran ng demonyo at pinakawalan ng isang malakas na pulang hiwa ng enerhiya na tumama kay Balal sa likod. Paglapag niya, napagtanto niyang ang layunin niya ay putulin ang ulo ng demonyo, ngunit mababaw ang tama kaya hindi natapos ang laban. Lumingon si Balal, lubos na nagulat, at gamit ang kanyang kakayahang gold bloodlines ay mabilis na pinagaling ang sugat sa likod gamit ang gintong barya. Hindi ito makapaniwalang buhay pa ang Nighthound kahit na dapat ay winasak ng pag-atake nito ang kanyang mga lamang loob. Matatag na nakatayo ang Nighthound, bagamat sugatan at dumudugo sa dibdib. Ang dahilan ng kanyang buhay ay ang demonyong punyal na si Beelzebub, na nagtataglay ng S-rank na kapabilidad na Immortal Basilisk at idagdag rank na Silent Hill, na pagtanto ng demonyo na kakaiba ang kalaban niya, hindi karaniwang tao, kaya't inamin nitong hindi magiging madali ang laban na ito.
Samantala, ligtas ngunit nakakulong si Dolores sa pulang magic circle ni Dec Arabia. Nagpasalamat siya sa sinaunang demonyo sa pagsagip sa kanya, ngunit agad siyang nakiusap na buksan ang harang upang makatulong sa Night Hound. Tumanggi si Dec Arabia, sinabing iisa lamang ang utos na natanggap nito, panatilihing ligtas ang Santa, hindi ito maaaring kumilos ng lampas doon. Nabagabag si Dolores kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit biglang may napagtanto. Nararamdaman niya ang mana ng Night Hound mula kay Dec Arabia. Naunawaan niyang hindi sariling kagustuhan ng demonyo ang pananggalang, isang hakbang ito ng Night Hound upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Walang magawa, napanood na lamang niya mula sa likod ng harang habang patuloy ang mabangis na labanan. Nagpalitan ng matitinding atake ang Night Hound at si Balal, pinapaliwanag ang buong vault sa lakas ng kanilang banggaan. Sa kabila ng pinsalang natatamo nila, tila nag-e-enjoy pa ang halimaw na si Balal sa karahasan. Nakalok sila sa brutal na sagupaan, sa lakas ni Balal, nakapagpakawala ito ng isang napakalakas na hampas na nagpatalsik sa Night Hound, at tumulak sa kanya palayo. Nang nakabawi na siya, sinuri niya ng mabigat ang kanilang sitwasyon. Maging si Balal, bagamat sugatan, ay nagulat din sa lakas ng kalaban, hindi makapaniwalang hirap siya bilang isang intermediate level sword master. Mabilis na nag-isip ang Night Hound, inihahambing si Balal sa lahat ng malalakas na kalabang hinarap niya noon. Dumating siya sa isang malinaw na katotohanan, si Balal ang pinakamapanganib at pinaka-overwhelming na kalaban na kanyang nakaharap. Sinuri niya ang problema, sa tuwing makapagtama siya ng atake, alam ni Balal na maaari lamang niyang sumipsip ng walang katapusang kayamanan sa loob ng vault upang maghilom at mas lalong lumakas, para itong walang hanggang pinagmumula ng muling pagbangon. Naisip niya na habang tumatagal ang laban, lalo itong hindi pumapabor sa kanya. Kailangan niya itong tapusin agad. Ngunit kumpara kay Cain Corso Le Baskerville, ang tagapagbantay ng libingan ng mga espada, si Balal ay tiyak na hindi basta-bastang matatalo. Kailangan niya lamang tiisin ito ng kaunti pa, nasa panig niya ang oras. Biglang nagsalita si Dolores, na kahit pa mag-alsa ang mga demonyo upang lamunin ang mundo, kailangan nilang lumaban ng walang takot, sapagkat sila'y magwawagi sa pamamagitan ng katotohanan. Pagkatapos niyang ideklara na ang katotohanan ay buhay at walang hanggan ang kaharian nito, iniunat niya ang kanyang mga kamay, taglay ang matatag na pagpapasya. Mula sa lupa ay sumiklab ang isang napakalaking pader ng banal na apoy, hinahati ang dalawang naglalaban sa isang nakakasilaw na bugso ng gintong banal na enerhiya. Bagamat binalot si Balal ng sagradong apoy, tumawa lamang ito ng may panghahamak. Tinawag niya itong payak na banal na mahika at itinanong kung talagang inakala ni Dolores na kaya siyang pigilan ito. Sa isang makapangyarihang pag-atungal, nagbuga ang demonyo ng napakalakas na enerhiya, dinurog ang banal na harang. Napaatras si Dolores sa lakas ng pagsabog, hindi makapaniwalang ganoon kadaling nabasag ang kanyang pader ng banal na apoy, ngunit hindi siya natinag, muli niyang inihanda ang mga salita at inulit ang pagbigkas. Ngunit naiinis na ang demonyo kay Dolores. Kung hinihiling niyang siya ang unang mamatay, handa itong tuparin ng demonyo ang kanyang kahilingan. Sa sandaling aatake na si Balal, biglang sumulpot si Night Hound sa kanyang likuran at pinagsabihan siya na siya ang tunay na kalaban nito. Ngunit hindi natinag si Balal, sa halip, ngumiti siya at kumislap ang kanyang mga mata. Kasunod noon, isang gintong galami ang lumitaw at agad na pumulupot sa katawan ni Night Hound. Nagulat si Night Hound at nabahala sa kanyang sitwasyon, lalo na't hindi na niya mag-alaw ang sariling katawan dahil sa nakakapit na galame. Habang nagaganap yun, iniangat ni Balal ang kanyang kamay, mula sa bundok ng mga barya, naglitawan ng napakaraming malalaking gintong galame na pumuno sa buong silid. Habang mapanuyang nagtanong kung nakikita ba ng Santa ang tunay na kapangyarihan ng kayamanang hinamak niya. Ipinahayag nitong sa loob ng kanyang vault, walang silbi ang mga atake ng Night Hound at ang tila bata niyang banal na mahika. Sa huling malamig na sulyap, sinabi nitong gugulin ni Dolores ang huling sandali ng buhay, pinagsisisihan ang araw na tinanggihan niya ang kayamanang nilikha ng kasakiman ng tao. Pagkatapos ay pinakawalan ni Balal ang kanyang pinakamalupit na pag-atake, tumira ito ng napakabilis ng isang matutulis na gintong proyektil, na sumisigaw na dapat atupasin at pira-pirasuhin ang kanyang mga kaaway. Bumuhos ang gintong matutulis na galame kay Dolores, na nakulong pa rin sa pulang Circle of Magic ni Dec Arabia. Sumalpok ang mga proyektil sa harang. Nayanig si Dolores at nasugatan dahil sa lakas ng pag-atake, ngunit hindi siya ang direktang tinamaan. Habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, isang dugo ang tumalsik sa kanyang harapan,
Tumingin siya habang ang kanyang mukha na bahira ng sariwang dugo. Sa harap niya, nakaharang, gamit ang sariling katawan ni Nighthound, tinuhag siya ng mga gintong proyektil sa iba't ibang bahagi ng katawan, iniwan siyang lubhang sugatan. Napatitig na lamang si Dolores, hindi makapaniwala, nauutal na binibigkas ang kanyang pangalan.